Menyoza. Kini ang 8-1-9 DXUM News and Public Affairs. Pagkakauntay 8-1-9 DXUM. Atong oras alas 12:30. Balik maayong hapon o sab galing ka ng mga sukiting pamilya. Welcome to the Cable Program din sa DQM Radio Kay 819 kHz sa oras alas 12:30 ang padalaon sa Panlones ang sa adlaw Sabado. Kini si Mori Azaria Gilbert Pinyon sa Banspigas Lawak, Engineer Julius Gason, Roy Johnson atong Station Manager. Magkatimbaya kaning tanan 0929-311-3484. Kaigsunan, no, karon mo ang ikatulo ka adlaw no, sa Feast of Sukkot. As you all know, doon kita'y piraka no, sa kinatibok ang pito ka adlaw sa buntag o gabi. Sa buntag sa iyo, alas 5 sa kadlawon o sa gabi, alas 6 sa gabi. So karong gabi, ikaupat na nga adlaw. No, karong gabi, that is Soibis sa gabi, and that is the fourth day of the Feast of Sukkot. Ikaupat na siya nga adlaw mga kaigsunan. Okay, and then the sunod simana mo conclude ni siya no, sa Lunes pohon. And then pagka Martes sa gabi, doon na kita yung celebration sa Simchat Torah and also sa Miyerkules sa buntag sayo. Okay. Mga kaigsunan ko, no, wala tay online classes no kagabi og tungod sa ato ang evening biraka sa mga ginapaygayon nato no sa Sukkot kay kining occasion gamay nang dan alang sa mga nations nga naman tungod kay ang kapara or Yom Kippur for the nations gipaygayon sa pito ka adlaw nga Feast of Sukkot. Doon kay sa unang adlaw gihalad ang 13 ka baka and then 14 lambs and then 2 male 2 rams and 1 male goat and 1 for ula offering. So kini siya mga kaigsunan now ginahalad lakip ang 13 ka baka pagka ikadwa ka adlaw 12 ka baka, ikatulog ka adlaw, 11, and then ikaupat, pulo, ikalima, siyam, ikaunom, 8, ug sa ikapito, 7. Ili siya mga kaigsunan, noon, may kabat sa 70 ka baka, ug kining 70 ka baka, this is intended for the kapara or atonement for the nations of the world. So, kini siya ang gitawag o Yom Kippur alang sa mga nations. Ang Yom Kippur sa mga Jewish, kini siya gipagayon adtong Huwebes no, sa Pizza Jess sa bulan sa Testri, that is 10th day from Rosh Hashanah. And the purpose, mao ang pangayog pasaylo na sa sala sa Golden Calf, mao ang iyang precedence, mao ang iyang origin sa maong activity. Whereas, ang mga nations, wala sila kalambigitan sa kapara sa Testri 10, sa Pizza Jess, nga naman tungod kay wala may labot ang mga nations sa pagsimba sa baka no, sa Golden Calf dito sa wilderness. Mao nga ang para sa mga nations, kini siya gipaygayon ang kapara for the nations or atonement for the nations sa Sukkot nasulod sa pito ka adlaw. Tungod diyan ang mga kaigsunan kita no nagapangamuyo sa buntag sayo ingon sa gabi na part of our biraka mao ang mapiladayonon nga pangamuyo no sa ato ang creator na ang mga evil decree kini siya suspended.
kay basically ang tulo mao ang makasuspend sa LDP o kana mao ang Isova, Tifela, and Chidaka. Okay? O plus Torah, study, and also ingon man ang giingon ni Rambam, change of name and change of location or change of place, which is exile also, ang pagbalhin og Pinoy-anan. Okay, now mga kaigsunan, now sa book of Genesis chapter 4 verse 7, ingon siya Shem ngadto kang Cain, if you improve yourself, you shall be forgiven. Kung imo ang tuliro ng imong kagalingon, kung imo ang kining kumbaga atong imo ang mga mali, no, mga sala sa naging panahon, imo na kini siya nga i-correct, no, ang imong past be corrected, and also ang mga behavior patterns nga improper, and then i-improve ang kaugalingon. That means doon ay resolve o resolution na dili na gayud usbon pa, dili na himuon pa ang mga butang nga gitisuga na o gihinulsulan na. Never do it again. So, ang atuang mapinadayunon nga pagpangamuyo, kini siya mao ang expressions of the commitment to correct our past and to resolve to do better and not to do the same again. Okay, so ang kwan sa mga kaigsunan, kung sa magituyo sa Creator, ang mga rabbis maingon, the purpose is fixing our life. That is to fix our life. I-fix na ito atong kinabuhi. Samtang nagapaminaw ako sa lecture na sa mga rabbi sa one of our instructors, si Rabbi Simcha. He said, if we perform regularly as a Jew the Shakarit prayer or Shakarit Biraka, and then the Mincha Biraka, and also the Hamari Biraka, that means kung himuon sa usa ka Jewish person ang pagpangamuyo sa buntag sayo, pagpangamuyo sa hapon, o pagpangamuyo sa gabi, o ingon man ang pag-engage sa prayer for the Sabbath as a Jewish, and the Biraka for the festivals, then that is the fixed life. Mao ka na ang fix nga kinabuhi. So, usbon ko, gusto ni Hashem nga ma-fix ang kinabuhi sa tao. Now, sa mga Jewish, according to the rabbis, if a Jewish person regularly and faithfully engage in the Shakarit Biraka, the Mincha Biraka, and Hamari Biraka, then he is called as a fixed person. Tao siya nga na-fix. In the book of Isaiah, chapter 2, verse 5, it says, Beit Yaakov, lekoven elcha bi'or Hashem. O house of Jacob, come and let us walk in the light of Hashem. What does it mean? According to the explanations, if the descendants of Jacob walk in the light of Hashem, that means kung ang mga Israelita naglakaw diha sa kahayag ni Hashem, pinaagi sa paglakaw sa Torah life, fixing his life, i-fix niya ang iyang kaugalingong kinabuhi, ikan sa buntag sa iyo, ngadto sa kagabhion, pagmata, ngadto sa iyang pagkatulog, ug unya gikan sa unang adlaw sa Domingo padulong sa kapitong adlaw sa Sabado, o gikan sa bulan sa Rosh Hashanah padulong ngadto sa bulan sa Ilol, ang mga festivals ni Hashem as mentioned in the book of Leviticus 23 verse 1 and 2. It says, particularly verse 2, these are
the festivals of Hashem, the appointed festivals of Hashem. Mao kini ang iyang mga appointed festivals. So, even festivals, kini siya, mahimo siyang kabahin sa lifestyle sa usa ka tao na fixed, na tao nga na-fix iyang kinabuhi. Nga naman, the purpose of festival is rejoicing. As we have noticed, and even the rabbis noticed, that every festival is done after the harvest season. Ang matag festival, kini siya gipaygayon human sa harvest season nga nagpakita nga ang gusto ni Hashem managkalipay ang mga tao sa ilahang ani o mainong nga doon sa ikatakda nga festival connected sa harvest sa mga tao aron nga ang mga tao maglipay-lipay. Imo makita na sa book of Deuteronomy how many times now gilitok ang visamaksa, vikagika, vihayeta ang sameach. Ikaw magakalipay o magasaulog sa festival o maga-rejoice sa tubangan ni Hashem. According to the Gemara, unsaon daw pag-rejoice? For example, you rejoice during Shabbat for the Jewish. Number one, mukaon daw kag karne, kaon kag meat. That is part of rejoicing. And then after eating meat, muinom daw kag vino, wine. Tungod kay ang wine wala gibawal sa Torah, as mentioned in the book of Tehillim, Psalm 104 verse 15. Wine gladdens the heart. Ang vino makalipay sa kasing-kasing. Mao nang panahon sa festival and even Shabbat, mukaon og karne, pag-uwan, minom og wine, og ang wine ginadirikahan. Now ginaampuan. Blessed are you, Hashem, our Elohim, King of the universe, who produced the wine from the earth. Okay. Mga kaigsunan ko, now, ang pagkaon og karne, pag-inom og vino, kini siya gladdens the heart. O kini siya kalambigitan sa rejoicing. Ano ni kalambigitan sa pagkalipay. And by the way, dili bawal mo inom og wine for the Jewish people as instructed by the Torah, but only when you eat. Dili bawal mo inom og wine basta kay gakaon. Now, gakaon ka sa kung ikaw isa ka Jew, panahon sa Friday night, nasa Shabbat dinner, na mukaon og karne, mo inom og wine, that is permitted. Panahon sa festival, ang mga Jewish people magkaon og karne, and then minom og wine, that is permitted. Pero, kung maglingkod-lingkod ka na lang unya, wala kay gibuhat, yan, nagsige-sige kang tagay-tagay, si kag-inom-inom, na bawal na siya. Nga naman, tungod kay lover of wine na kadinha, lover of wine, wala na nimo gamita for rejoicing. Imo na kanang gihimong vice or bisyo. No, bisyo na siya. Okay, so gusto ni Hashem na, by the way, bisag unsang mga butang nga permitted, that is very, very dangerous if it is done na beyond moderation. Now, kung i-moderate ka, kung nagpataka ka lang, bisan pag itugot na siya. For example, sa mga Jewish people, dili bawal mukaon og baka, kanding, karniro, uban pa. So, dili siya bawal, lawi lang i-kosher siya, pero bisan pag kosher na, kung sa ikaw ka Jewish, bisan kosher pa na siya, pero imuha siya kumbaga beyond limit na imuha, sky is the limit na imuha nga mukaon kag karne, halak todo-todo, walay pugong-pugong, that is dangerous even to your health, di ba?
So anything permitted can be dangerous. And that's why Rambam said, you need to find the middle path. Kinahanglan nga, mangita kag middle path. Asa man ang tunga-tunga, no? Asa man ang tunga-tunga nga agianan. Dito ka, kumbaga, ayaw pag-abuso sa usa ka butang. Ikaduha, ayaw po idalo imong kaugalingon ni ana nga bisan gitugot dili nimo himuon ngano man tungod kay imuha naggidaluan imong kaugalingon. Okay, so you need to find the middle path. That's according to Rambam in the Sefer Hamada, chapter 3. Now, verse 1. Nga, dunay middle path. Gitawag siya Binoni. Tungod diha na mga kaigsunan, kung kita o guidance, when to do it, and how to do it. Now, when to eat, when to drink, what to drink, and how to drink. Now, even in the issue of wine, okay? Ito gusto ni Hashem na magmalipayon ang tao. Okay, balikan na to ang fixed life. Balikan na to ang fixed life. Mga kaigsunan, ang ako ang gisgutan, usa ka Jewish model. Karon sumala sa atong gi-quote ganina sa book of Isaiah chapter 2 verse 5 that says, Beit Yaakov Elcha Lekov Elcha Bior Hashem. O house of Jacob, come and let us walk in the light of Hashem. What does it mean? Kung ang mga kaliwatan sa Israel maglakaw sa kahayag, they are but our model. Sila ang atong mga modelo. O musunod ang mga nations. Kaya dili po pwedeng ang mga nations mo ay magpa-alig-alig, no? Remember, ang mga propeta, mga Israelita, no? Mga propeta sila, mga Jewish. So dili pwede nga murag mag-alig-alig po ang kuan, ang mga nations murag magpatuo-tuo nga murag siya po'y labang na sayod or siya ang mas mataro nga tao or mas pala ang tao, something like that. Pawitaw gitawag ang mga Israelita in the book of Exodus chapter 4 verse 22 is said to Pharaoh, now, tell Pharaoh, let my son Israel, my firstborn, go. Now, so, Bnei Israel, my firstborn. Ang Israel, gitawag sila firstborn. Gitawag sila Bnei Elohim. Sila mao ang mga anak ni Hashem. Elohim, banay ni Hashem Elohim. Karon, nga nung gitawag sila firstborn, tungkol kay doon ay musunod. Now, ang musunod anak, kinsa man, mga kaliwatan ni Noah, mga descendants ni Noah, kadiin, itawag sila righteous of the nations, mga kasidi o mothaula, mga kasid, mga payos of the nations. Kadiin, nagalakaw, sumala sa Torah, according to the design of the Creator, na para sa mga nations sa tibuok kalibutan. Mao na nga, ang model na to, mao ang mga Israelita. Kung ang mga Israelita na fix o kinabuhi, nag-offer og biraka faithfully, panahon sa Shakarit, when they rise up, and panahon sa Minka, and panahon sa Amarib. May dami mga kaigsunan, kining tulo ka biraka, mao ni ang biraka for the Jewish people. Pero kining Minka o Amarib, no, kay magbiraka na sila na aman dyan na minyan. Dili man na sila gusto nga siya lang usa. Naadyo na siya kauban. Ulo dyan na sila kabuok. Karon, kining Minka, itawag og afternoon sacrifice, afternoon offering, giusa ra ni og ang Hamarib. Tumaga, kung adto ang mga Jewish people sa Beit Knesset or synagogue, kanang mag-alas 6 na, duha ang ilaang prayer ana, no, ang Minka o ang Hamarib.
kumbaga kaduha sila moadto sa Beit Knesset. O sa kaduha nila nga schedule, tulo ka prayer ang ilang gina-recite. Karon, sa mga nuwakait, wala tay mingkat. So kay mingkat, usa siya ka temple memory. Ang atoa is morning and evening. So, kung ang mga Jewish people nga diin faithfully nag-recite sa ilahang morning biraka o sa ilahang mingka and evening biraka, mausap kita ng mga nations, mga kaliwat ni Noah, na kinanglan ang ato tong kinabuhi na fix. Kini makitaan ang ato ang pagtamatilod-anon na diin ikaw usab nag-offer og regular prayer every morning and evening. And then you need also to engage in the weekly activity together with the community, and also every festival whole year round established by Hashem. The festival wherein the Noahites, they have relevance or connections for that certain festival. Doon na sila'y kalambigitan. Ang mga Noahites, doon na sila kalambigitan di ana nga festival. For example, karon festival ron sa Sukkot. Nasulod sa 7 ka adlaw. Diya kita karon sa ikatulong adlaw. O niya gabi ikaupat ng adlaw. Mga gigsunan ko, wala tag i-obligate na maghimo og Sukkot. Pero according to the rabbis, kung gusto ka na maghimo og Sukkot, kay adto ka maglingkod-lingkod, mamalandong, magampo, magbasa o Tanakh or Torah, it is permitted. It is permitted. No, gipermit siya. Gipermit siya. And if you faithfully offer morning biraka and evening biraka, then, mga kaigsunan ko, ikaw, mi-connect sa iyong kaugalingon ngadto sa season nga diin paraon sa Sukkot usad ay kinisya ka Yom Kippur for the nations, and also the judgment for water, ang husga sa tubig nga kining nga nasod mauni nga volume sa tubig ang igabubo aning tuiga o kining nga nasod way tubig. Mo bitaw makita nato sa Zechariah 14 now verse 16 up to 20, makita nimo nga kung ang mga Egyptians dili mag-observe sa Jerusalem sa Feast of Sukkot, then they will have no rain. Dili sila paulanan. Tungod kay sa Feast of Sukkot, mao ang judgment for the rain. So, kininasod mo agas ang volume sa tubig na mauni, ulanan sila mauni. Kininasod, walay ulan-ulan. Mga kaigsunan, judgment na siya na panahon sa Sukkot. Okay? And mga kaigsunan ko, let me conclude. Ang tisuba, repentance sa mga nations, nabisan gani sa Israel, open until the last day of Sukkot, yung gitawag ko siya na Raba. Iwan ani, kung adunay mga Jewish daw na diin nag-engage sa Biraka or nag-engage sa Yom Kippur, sa Pizza Jess, ang ilang mga kasalanan kinisya gibura na gi-erase. Pero kung doon na may nakahimo pong salaon after kumbaga
Pitsa 10 man ang Yom Kippur, unya doon ay nakasala, pitsa 11, pitsa 12, pitsa 13, sa bulan sa Tesri, unya pitsa 15 maning Sukot. And then ang last day, 21. Mga kaigsunan ko, sa pitsa 21 sa Sukot, still open na mao ang gihatag og second chance para sa mga Jewish people na sila magtisuba o sila pasayloon sa sala nila nga nahimo after Yom Kippur. Whereas alang sa mga nations, mao kini ang adlaw sa gitawag o pagbura sa kasalanan na panahon sa Yom Kippur. Nadiin gihalad na naapa ang temple ang 70 ka mga baka. Nadiin gidesignate adlaw-adlaw sumala sa prescribed sa Torah. Mga kaigsunan, let me wrap up. Ang tao gusto niya Hashem na ma-fix. Ikaw, ako, gusto niya na ma-fix ka. Ang problema, doon ay miabot na dili mao, dili para nato, dili design sa Torah, dili kabubuto sa kalangitan, o kana ang pag-abot sa religion. Kaya pag-abot sa religion, ibinuangan ka, ihimuan kang festival sa religion. November 1, All Souls Day, December 25 daw, na tao daw ang Ginoo, quote-unquote, kunya January 1 daw, bagong tuig, kunya February 14, Valentine's Day daw, and then April, full moon, pagka-Domingo, pao daw ang Easter Sunday, and then, and so on and so forth. Mga kaigsunan, gidad-an ta o gitawag o foreign doctrine or foreign teachings. Why foreign? Because the word idolatry in Hebrew is Avodah Zara. And the word Zara means foreign, not belongs to us, or alien or strange. And then Avodah is service or kumbaga nangalagad siya. Mga kaigsunan, kitang tanan gustong mangalagad. Apan, delikado kung atong pagpangalagad na himong strange, na himong foreign, kay sa English na idolatry. Idolatry. Muring na itabo. Therefore, gusto ni Hashem na magpisubata aron ma-fix atong kinabuhi na diin gikan sa buntag hangtod sa gabi kabaluta what to do. And then, matag simana, unsang matang sa prayer atong i-offer ka na Hashem. And then, sa matag bulan nga doon ay festival, we engage ta, huwag mo connect ta, para asa siya. Mga kaigsunan, panahon na ma-fix atong kaugalingong kinabuhi, pinagi sa Torah. Mga kaigsunan mo hinungdan na mulaunch kita o television broadcast para nga ma-expose daw ang loss for humanity o matudlo ngadto sa mga tao o ma-expose usab ang mga dili mao. Karon ay programa nato na sa PTV 11 na para sa Domingo. Na-change ang time, na alas 12 itong launa sa udto. Pero wala tayo program rong Domingo nga naman. Kaya gahapon pa lang naabot ang o gahapon pa lang na final ang kontrata na pirmahan. Kunya, maghimo pa yun og memorandum of agreement. Muna mga kaigsunan na alanganin kayo, nagumtay ko ibis na taron. So, most probably, Billy Neder, Wisrata Shem, karong sa Domingo. Walang kita oras mga kaigsunan, no, sa ngalan sa ito ang partners Pikas Lawak, Engineer Julius Luzon, Roy Johnson, Station Manager, Kinisimori Azaria Gilbert Linyosa, maging tanan. Shalom Aleichem, Billy Hitraut.